Napakaganda mga part to. Kita niya, kaliwa, tapos kanan. Sino ba naman talaga ang hindi mapapatigil sa mga ganyang view? Okay, kalmahan, takbuhan lang. 6:40 ng umaga mga part. Dito na ako nagsimulang mag-vlog dito sa may bypass road papuntang San Pascual. Itong nasa unahan natin, ito napakaganda mga pailaw dito. Pero dito lang tayo sa medyo tabihan. Ano? Parang ano bang tawag doon sa nilalandingan ng ng eroplano, yung runway. Yun, ang ganda oh. Pasin nyo ba mga part? Medyo may kadiliman pa pero kitang kita sa personal itong nangailaw sa kalsada. Ang ganda oh. Okay, rarides tayo ngayon mga part, papuntang siguro Nasugbu or Calatagan, Batangas. So kung saan tayo dalhin ang ating motorsiklo si Blossom. So 5:45 ako kanina umalis sa bahay. Medyo madilim pa, sobrang dilim pa kanina. Kaya dito na ako sa parting ito nagsimula mag-vlog. So ito yung ating kauna-unahang rides ngayong 2024 na solo mga part. Napakaganda dito ng ng kalsada. Ngayon lang ako nakadaan dito na ganitong oras na naabutan ko na may ilaw ito, may bypass road na ito. Hindi ka na malilito dyan. Ewan ko naman kung malilito ka pa kung saan ka lilinya dyan. Bawat linya ay may pailaw. O abot pala dito. O, dito lang tayo sa tabi. Medyo dahan-dahan lang tayo mga part. Medyo kanina nag-stop over ako dun sa may parteng Balagtas. So nandito na pala tayo sa may San Pascual mga part. So kanina sa may Balagtas ay tumigil ako kasi umaambon. At ayun, sana ay hanggang sa makapunta tayo sa ating destinasyon ngayong araw na ito ay hindi tayo abutin ng ulan hanggang sa makauwi. So itong parteng kaliwa natin ay makikita naman ninyo ay napakadilim at umaambon. So tayo naman ay paglabas dito sa pinakadulo nitong bypass road na ito dito sa may Bawan, Batangas ay kakanan naman tayo. So yun namang parteng kanan ay medyo maliwanag. Ayun, kaya siguro naman hindi tayo abutin ng ulan. So yun, in-update ko lang kayo at dito na nga ako nagsimula mag-vlog mga part. At ayun, mamaya-maya na konti ay babalikan ko kayo kapag medyo maliwanag na. Okay, andito na tayo mga part, agad-agad sa may taal na dito sa may Tawilisan. So iseset ko lang mga part ang ating mapa. So mula dito ay hindi ko nakabisado ang daan papuntang Cape Santiago. So yun, kaya naman kanina ay ko na sinearch ko na. So yan, para mabilis lang ang ating buhay. So yun, ano bang oras na? 6:50 ng umaga. So medyo yan, medyo maliwanag na ang unahan natin. So yun, inaasahan natin na hanggang sa makarating tayo doon ay hindi tayo uulanin. So let's go. Dahan-dahan lang ang ating biyahe mga part. Takbong banayad, swabing-swabe lang. So meron na ba tayong ayun, may nabago na pala dito sa sa tinakbo natin. So kanina ay ilan ba kanina? Bakit ganun? Naging 59 kilometers. Hindi ko lang pansin. So ito mga part, tatama ko lang dito sa Google Maps ay 1 hour and 14 minutes na lang ating ibabiyahe. At meron tayong 59 kilometers bago natin marating ang Cape Santiago. So yun, tatama ko lang. Iba ata ang sinabi ko kanina. Ang sinabi ko ata kanina ay 43 kilometers buhat sa bahay. Pero dito ay 59.
Kaya malalaman natin. So titingnan natin kung accurate ang Google Maps. Pero siguro naman dahil tiwalang tiwala tayo dito. Medyo na-miss ko pagbiyahe ng gantong oras. So inagahan ko na talaga. Dahil kung mapapansin ninyo, yung mga biyahe natin sa mga nakaraang vlogs natin ay medyo tinatanghali tayo. So ngayon ay maaga-aga. Madami kong napapansin dito mga mga tuktok dito sa Taal. Sabayan natin, no. Yan, gusto ko din magkameron ng ganyan mga part. Kasyang-kasya kami diyan ng aking ng aking mga anak at saka ng aking asawa. So pwede natin gamitin sa mga natin, mga rides. Okay, napakaganda ng daan dito. Halos wala tayong kasabayan. Pangilan-ngilan ng mga tricycle ang mga part. Tapos kanina sa parting kanan ay napansin ko na yung ang Mount Makulot. Ay, bakit nagtatakbuhan itong mga to? Kala nyo madali lang mag-vlog habang nagmumotor mga part. Kahit na tayo ay nagsasalita, ay kailangan nakapokus talaga ang ating matang lawin sa kalsada. Para kahit na imik tayo ng imik ay safe pa din tayo. So yan, ito na yung ating nadaanan dati na pinaka signage. Taal Town ay straight ahead, Nasugbu, Balayan, Kalatagan ay kakanan tayo. So kakanan tayo mga part. Okay, dito sa may crossing, ayan, to ang Jollibee. Ayan, ginugutom na naman tayo kasi wala tayong almusal kanina. So hahanap tayo ng mga kakainan pagdating natin doon mga part. Tingnan natin kung anong ating makakain pagdating doon. So dito yan, puro mga gotuhan. Tsaka tindahan ng mga nga pala. Speaking of Taal, ay dito madami talagang mga baka at saka baboy. Dahil sikat ng sikat dito sa Taal, Batangas, ang Tapang Taal. Akala ko nasa Kalaka pa lang tayo. Balayan na pala to, nakalampas na tayo. Dito pa tayo inabutan ng pagpapa-change oil, So mamaya pag uwi natin sa bahay ay change oil ko na si Blossom. So ako na mag-change oil, bibili na lang tayo ng langis sa madadaanan nating mga shop na pwedeng pagbilhan ng langis. Mabilis ang ating biyahe, 7:27 ng umaga. Ay ito, Balayan na tayo, Balayan, Batangas. So malapit-lapit na. 44 minutes na lang at 32 kilometers bago natin marating ang Cape Santiago. Ang gaganda ng daan dito, ang gaganda ng kalsada. Tapos hindi masyadong kadamihan ng mga sasakyan. Walang masyadong hindi ata ito daan ng mga bus. Wala pa akong nakakasabay ang mga bus dito. Okay, basahin lang natin to. Kalatagan, kaliwa Nasugbu, Manila, kanan, Balayan Town ay kaliwa. So diretso pa tayo, sabi ni Google Maps. Nahala natin to tricycle. Okay, doon sa nadaanan natin sa pakaliwa ay Balayan Town proper, kung di ako nagkakamali sa pagkakabasa ko. Tapos ito ay may dadaanan tayo dito parang pinaka rotonda. Tayo ay iikot pakaliwa. Sa halip na tayo ay kumanan, ito talon tayo nagpunta ng Kebyang, ay dito tayo dumaan sa kabila. So papadanin muna natin to. Yan, kapag papuntang Kebyang, diretso lang yan mga part. Tapos ito, ikot tayo dito. Ayan, tama ba ang ating iniikutan? Mukha. Itong pinaka ko, yung takot ako sa mga gantong yung mga ikutan kapag bumabiyahe ako sa ibang lugar. Baka kasi magkamali ako. Minsan kasi ay delay yung ikot ng Google Maps. Baka mamaya ay doon tayo mapaikot sa bawal. Napakaganda ng kalsada mga part. Straight na straight. Woo!
medyo ano naman, maliwanag na itong harapan. Ang laki ng bundok doon. Ano kayang bundok yung mga part? Napatigil na ako dito mga part. Oh, subdivision kaya to, Bria, Balayan. Tapos sa mga taga Balayan mga part, anong tawag sa napakagandang bundok na yan? Oh, oo, napakaganda. Ay, panaybago na naman tayong nakitang magandang lugar. So ayan, siguro ano yan, subdivision magkabila, isa siguro ang ano, may-ari na. Pero doon may mga maliliit na. Tapos ang ganda talaga. Soon to rise, Bria, kung tama ang aking pagkakapronounce, Bria. Tapos yan yung bundok, napakaganda. Woo! Diretsong biyahe natin mga part. Nasa Balayan, Batangas na tayo. Kung hindi ako nagkakamali, ang sunod sa Balayan ay Calatagan. Makikikorek na lang mga part ha. First time ko lang makakarating dito, kaya hindi ko alam kung ano yung bayan na sunod dito sa Balayan. ...36 minutes na lang ay makakarating na tayo. Stop over. Nakakadalawang ihi na ako mga part. Unang ihi ko ay doon sa may Balagtas, tapos ngayon dito sa may Balayan. Sobrang lamig kasi, hindi mapipigilan na na tawagin na kalikasan. Okay, diretso ang biyahe natin mga part. Sobrang excited akong makita yung Cape Santiago mga part. So hindi muna tayo hindi tayo masyado magbibilis mga part. So takbong chill lang tayo dito. Enjoy natin ang ang ating dinadaanan. Yun, napakaganda Kita ba mga part? Yan, taniman ng tubo. Ganito kasi ako mga part, kaya mas gusto ko yung takbong mabagal lang kapag bumabiyahe ako. Lalong-lalo na kapag nakikita ko ng mga bago sa akin paningin. Mas masarap yung rides na mabagal ang mga part, kasi hindi mo nalalampasan yung mga magagandang tanawin na nadadaanan mo. Hindi kagaya na kapag bumabiyahe kayo na bakbakan, ay halos hindi nyo na makita dahil na nakapokus kayo sa kalsada. So kapag gantong mabagal lang, takbong 40, 50, yan kagaya ng takbo ko, ay ayan, nakikita natin yung ganda ng mga nadadaanan natin. So okay, nasa na bang tapat na tayo? Sana magkita tayo ng ng landmark ng Calatagan para malaman naman natin na ando na tayo. Laki ng punong to. Welcome Barangay Duhatan. Ako, hindi ko nakita yun. Meron dong yung pinakamuhon. Hindi ko nakita kung ilang kilometers na lang bago makarating sa Calatagan. Hindi ko nabasa. So puro uno, hindi ko mabasa. Napakaganda ng daan dito mga part. May nadaanan lang tayo dun sa likodan na kaunting yung pinaka samentado lang na walang asfalto. Pero dito sa parting ito ay asfalto na ulit. Oo, babagong bungkal. Kabi-kabila. Dito sa Balayan mga part, pansin ko lang ay halos puro tubo ang kanilang mga tanim dito, magkabila ng mga daan. Siguro dito nanggagaling ang yung mga ano man tawag doon, dito kinukuha yung mga tubo na ginagawang asukal sa iba't ibang panig dito ng Pilipinas, dito sa atin. Kumbaga ditong angkatan, yon pinakamalapit sa ibig ko sabihin. So medyo medyo umuulan sa amin, kasi nagchat si mami na nagtatanong sa akin kung umuulan dito. Umuulan ata doon sa amin. So kanina nga doon sa biyahe natin ay medyo umaambod sa may Balagtas, sa may bypass road. So buti naman dito sa parting ito ay maliwanag na.
Ay, sana ay ano, maganda yung ating ano, maging view doon. Sana ay medyo mag-clear ang langit, maging kulay asul, para maganda-ganda. So yun nga pala mga part, para magkamaroon kayo ng idea, ang pupuntahan natin na Cape Santiago ay lighthouse yun mga part, na halos kaparehas ng lighthouse sa Lubao, Batangas. Kumbaga parang ano, yung sinaunang modelo ng lighthouse na ano, na kumbaga na ano, na preserve nila yung itsura. Yun oh, woohoo, ganda. Buti na lang at kakaunti dito ang dumadaan, no? Kahit magpa linga-linga ka dyan sa daan ay safe naman. Ayan, halos mga tricycle lang mga nakikita mo sa daan. Tapos bibihira lang yun, no? Mga nag-aararo pa gamit ang kalabaw. Okay, nasaan na kaya tayong parte? Barangay Duhatan. Oh, kita nyo mga part, napatigil na naman ako. Napakaganda oh. Oh. Yan ang sinasabi sa mga rides na takbong banayad lang. Kapag magkikita kayo ng ganyang view, ay makakatigil kayo. Okay, diretso biyahe na ulit. Sobrang busog ng ating ano, mga mata sa mga nakikita natin. So nandito pa din tayo mga parts sa Balayan, Batangas. So ilang kilometers na lang? 31, hindi 23 kilometers na lang, 31 minutes bago makarating sa Cape Santiago. Sandari, Kalatagan. Aba, may nabasa na akong Kalatagan mga part. Okay, dito sa Google Maps ay may kakaliwaan tayo. So ito, ayan mga part oh. Kakaliwa, Kalatagan, Nasugbo at saka Alian, kakanan. So pinapakaliwa tayo dito sa may kantuhan mga part. Kakaliwa tayo. Oh, nasa ibang dimension na naman tayo mga part. Paano kaya pabalik? Naku po. Mamaya natin intindihin yung pabalik. Ang mahalaga ay makarating tayo. Yun, Municipality of Calatagan mga part. Gusto ko magpicture dito. Teka lang. May bago na naman tayong na-unlock mga part. Okay. Magpipicture lang tayo. Bago lang tayo dito eh. Teka lang. Papalampas ba naman natin na ano, na hindi magpicture? Panibagong ano, mapapasama na naman sa mga lugar na napuntahan natin. Sa likod ko mga part oh. Welcome Municipality of Calatagan. So yun, napakasaya na naman ng isang bata. May bago na naman narating. Thank you talaga dito sa ating ano, sa ating motorsiklo na si Blossom. So diretso tayo mga part. Okay, ganda. Ang pinaka-arko nila mga part ay yung ano, ang pinaka-poste yung parang lighthouse. So ibig sabihin mga part, pinaka sumisimbolo dito sa kanila yung ano, yung pinaka lighthouse doon sa Cape Santiago. Siguro ay ano, teka muna. Ano ba naman yan? Ang dami ko nakikitang napakagandang mga lugar. Welcome to Barangay Balibago. Kita ba? Napakaganda. Saan ako pwede ditong tumigil?
Okay. Napakaganda ng view. Woo! Kita nyo mga part yung mga ganyang view. Ay, ano yun?